Hi guys! Ito na po yung pag-register sa One Health Pass. Ituturo ko po sa inyo. Dito po sa Google, type niyo lang po yung One Health Pass. Okay, then, pag napunta po kayo dyan sa site na yan, click niyo po yung One Health Pass. Pakibasa na lang po yung mga paalala, then click OK. Tapos, dito po tayo sa Register. Then, click OK. Tapos, guys, lalabas po yung travel details. Then, itatype po natin dyan kung kailan yung departure natin. Sample lang po ito, guys. So, March 7 po ngayon. So, ang flight po natin ay March 10. Kaya, pwede na tayong mag-register kasi dapat po ay 3 days bago po ang departure. Pero kung halimbawa, ang biyahe natin ay March 11. So, 4 days pa po yun bago yung flight natin. Meron pong lalabas na ganyan, parang ganyan. Yun. Sasabihin na hindi pa tayo pwedeng mag-register, hindi pa tayo na-allow dahil kailangan ay 3 days before ng departure. Kaya kung ang biyahe po natin ay sample March 10, pwede na tayo mag-register. So, click po natin ay March 10, 2022. Ayan. Pwede na po tayo maglagay ng mga details natin. Dito, papipiliin tayo kung saan ang port of entry natin, kung saan tayo darating sa Pilipinas. So, sa paliparan ba or airport? Pasahero ba tayo? O OFW ba tayo or hindi? Pipili lang po tayo dyan. Tapos, click next. Sa platform na to, dapat mong isagot ang information tungkol sa'yo. Lahat ng may asterisk ay kailangan sagutan ng tama. Sa personal profile, kailangan nyo sagutan ang syempre last name. Type nyo po dyan last name nyo, first name, middle name. Tapos sa suffix po, okay lang kahit hindi nyo nalagyan kasi wala naman siyang asterisk. Pero bahala kayo kung gusto nyo lagyan. Tapos syempre, birth date. Kailan yung birthday nyo. Tapos sex, kung kayo po ba ay female or male. Tapos civil status. Married po ba kayo? Single or walay? Tapos, nationality is Filipino. Then, sa PhilHealth po, wala po kasi tayong PhilHealth. Kaya, okay lang ilagay natin ay N/A. Tapos, passport number. Siyempre, kailangan po ng passport number. Telepono po kahit sino sa Pilipinas. At yung email. Then, yung occupation, nilagay ko na lang po ay housewife. Okay na yun. Tapos, sa residence details naman, syempre, residente ako sa Pilipinas. Tapos, lalagay ko yung address ko dyan. Tapos, street name. Then, province, municipality, at saka yung barangay. Tapos, dito naman po sa travel details, kailangan po, siyempre, yung itinerary natin. So, kung galing po tayo ng Japan, saan po tayong airport bababa sa Pilipinas, then anong airline, at ano ang flight number. So, nilagay ko dyan ay sample lang 827. Tapos, ang date ng departure, kung kailan po yung alis natin. Tapos, siyempre, ang date ng arrival. Okay lang po yung seat kahit wala pa. Okay, kahit hindi palagyan kasi hindi naman siya naka-asterisk. Dito naman sa type of traveler, ang nilagay ko na lang ay returning resident, tapos balikbayan sa purpose of travel. Then, address abroad. May mga pagpipilian naman po guys, kaya bahala na po kayo kung anong alam niyong tamang sagot. Next po ay vaccine information. So, nagpa-vaccine ako kaya type yes lang po. Ang first dose, siyempre ilalagay niyo dyan kung kailan yung first dose nyo. Type niyo yung date. Siyempre guys, ang itatype nyo dyan kung ano ang nakalagay doon sa vaccination certificate na binigay sa inyo. Tapos, ano po yung name ng vaccine. Tapos, kung saan kayo nagpa-vaccine. So, sa akin ay Pfizer. Tapos, dito sa Japan. Kaya, yun po ang nilagay ko dyan. Tapos, second dose ko, parehas din. Nilagay ko yung date ng second dose ko. At ano rin po ang name of vaccine. At ang country kung saan ako nagpa-vaccine. Okay, Pfizer and Japan. Dito naman sa Upload Vaccine Card Certificate, need i-download yung file or kahit picture na lang yung vaccination certificate at i-upload sa computer or cellphone para mailagay ang file dito. Kung meron ka ng COVID-19 RT-PCR test result,
need mo rin itong i-upload dito at ilagay ang dates kung kailan nagpa-test dahil kailangan ay 48 hours before the flight. Para makasigurado, nagpa-swab test na ako the day before ng flight ko. Just in case lang na need nyo ulit i-swab, pipili lang po kayo dyan kung ano yung required na laboratory na gusto nyong puntahan. So, ang pinili ko ay ang Red Cross. Dito sa countries traveled, guys, lalagay nyo lang kung saan kayo nagtrabaho or nagstay nitong 30 days. So, nandito lang naman ako sa Japan bago ako mag-travel sa Pilipinas. So, ilalagay ko lang na country is Japan. Tapos, kung may exposure history ba ako ng COVID patient or meron ba akong kakilala na meron siyang symptoms ng COVID, so wala naman akong natatandaan, sasagot ko I know. Sa clinical information, tatanungin kita kung nagkasakit ka ba nitong past 30 days, so wala naman, kaya sagot ko I know. Tapos, tatanungin na dyan kung ano yung mga sakit mo. So, meron akong hypertension. So, ayan lang naman yung alam ko, hypertension. Tapos, pwede din naman ilagay yung iba pang sakit o ibang nararamdaman dito sa blank nito. Pagkatapos guys, basahin nyo lang po yung napakahabang terms and condition. Tapos, i-review nyo po uli mula sa umpisa kung wala kayong mali. Then, check nyo po dito na nag-agree kayo sa terms and condition. Tapos, ayun na. Pag na-enter nyo na yung CAPTCHA, then, submit na po natin. Tapos, bibigyan na po kayo nila ng QR code galing sa One Health Pass. Ayan, dyan na nakalagay yung lahat ng information tungkol sa inyo. Tapos, pag nagkamali, halimbawa, meron kayong mali o kaya merong informasyon doon na hindi tugma sa inyo or meron kayong hindi na filapan or nasagutan o kaya nabakante nyo yung merong asterisk, babalik po uli kayo doon sa umpisa. Tapos, reviewin nyo yun. Kailangan mafilapan nyo lahat. Ayun, balik uli tayo sa CAPTCHA. Then, bibigyan na uli nila kayo ng QR code at sasabihin nila na success. Tapos guys, pwede nyo na siyang reviewin lagi or i-edit kasi dapat updated po talaga nung araw, nung flight na yon. So, pag pinindot nyo po itong profile, lalabas po yung test QR code. Tapos, ipapasok nyo po yung QR code na binigay sa inyo. Last name, then search. Tapos, ayan, pupunta na po kayo doon sa profile nyo. Nandyan lahat ng information tungkol sa inyo. Ayan, dapat po updated siya sa araw mismo ng departure. Para po hindi tayo malito kasi yun po naaabala doon sa airport dahil hindi po updated yung ginawa nilang QR code. So, yun lang po guys. So, meron po kayong katanungan sa akin. Pwede niyo po kayo mag-comment below o kaya mag-message sa akin. Sasagutin ko po yung mga question nyo sa makakaya ko. Thank you guys for watching. Sana makatulong po. Enjoy the flight!